Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muling nagbabalik na naman po muli sa inyo para po magkomento dito po sa Tambayang mga kabayan. Samahan niyo po yung likod, magkomentuhan po tayo. Umpisa na po natin, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Senator Lacson ng chairman po ng Blue Ribbon Committee. Nabastusan po siya. Nabastusan at wala raw pong respeto ang ginawa po ng minority ng yung nilabas po na report po nila doon po sa maanumalyang flood control na mahigit 3 taon. Dahil nilabas po nila ron yung mga sangkot, posibilidad na sangkot at mga ulo nito. Mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Lacson ang balita kung paano po siya nabastusan at walang respeto raw po ang ginawa. Ito pong sila Senator Marcoleta, mga kababayan. Umpisa na po natin at komentuhan po natin. Nabastusan si Senador Ping Lacson sa paglalabas ng minorya ng sarili nitong report sa flood control scam. Inunahan pa raw ang Blue Ribbon Committee. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguni sa balita si News 5 Senate Correspondent Nandros Baños. May maling nga ba sa paglalabas ng minority report? Jiggy, respect begets respect. Yan ang mensahe ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson matapos na naglabas ng sariling report ng Senate Minority Block kaugnay sa mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project. Sabi ni Senator Ping, paano raw ba niya re-respetuhin ang isang dokumento na sumisimbolo sa pambabastos hindi lamang sa mga miyembro ng Blue Ribbon kundi sa buong Senado. At ayon nga sa Senador, pwede naman daw sanang binalikan na lamang ng mga senador na naglabas ng tinatawag na minority report, yung rules ng Senado. Total, mga veteranong senador naman daw sila. At makikita nila doon yung tamang procedure na ang dapat na gawin, ipa-adopt yung committee report sa plenaryo at hindi basta naglalabas at uunahan pa yung mother committee, which is in this case, the Ribbon Committee, at ibibigay diretso sa opisina ng Senate President. Nakapanayam din, Gigi, ng story ko ng 1PH, itong si Senator Ping Lacson at narito ang bahagi ng kagampayan. Na tama yung ginawa niya, nirefer sa akin. Yan, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust ka. May mga bitter Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. They cannot move on. At meron bang pagkukumpara yung ibang senador dito sa minority report at tinakbo ng Blue Ribbon hearing? Yes, Jiggy. Ang sinasabi ng ibang mga senador, for example, sila Senator Amy Marcos, Senator Dante Marcoleta, hindi nga sila masaya or disappointed nga raw sila dyan sa itinakbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tinabitin na bitin daw sila sa mga direksyon na tinatahak nito. Halos wala raw mga bagong impormasyon. Kasi for example, kay Senator Marcoleta, sabi niya, bakit nag-google ng ilang oras para doon sa mali-maling grade coordinates na ibinigay para sa mga flood control projects. Nag-umpisa pa lang daw ng hearing kung saan siya yung chairman ay nailabas na raw yung puntong iyan. Ganun pa man, si Senator Risa Hontiveros na bahagi naman ng mayorya, sinasabi niya na satisfied naman siya sa pamamalakad at pagkandak. Siyempre po, matutuwa po si Risa Hontiveros, mga tambay, dahil administrasyon. At siyempre, sangkot din siya umano sa mga insertion. Hindi po ba mahigit 3 billion din umano ang pumuputok po sa kanya na kanyang insertion? Hindi po ba diyan po sa maanumalyang flood control? Hindi po ba Senator Risa Hontiveros? Kasama rin po yata kayo riyan, mga kababayan. At syempre po, sino po ba hindi madidismaya? Katulad po nitong nakaraang hearing, mga kababayan, nakita ng taong bayan kung paano po ang ginagawa nila. Ang nagtatanong po ay si Senator Marcoleta, pero ang sumasagot ay ito pong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sino po ba matutuwa dyan, mga kababayan? Ito po, tingnan po natin kung paano po katawa-tawa ang ginawa po nilang hearing dyan umano. Ibalik tanaw po natin. Ang tinatanong nila, hindi naman daw abogado siya ng election. Magaling na investigador Di ba? Talo niya ng karamihan ng abogado. Yung magaling na investigador. Kung makikita niyo personal, si Carlo Diskaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung nandito sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa resource persons. Sige, miss. Pareho kayo, ina-identify niya na siya mismo yung kaharap ninyo.
Sir, kahit di nila kilala yung tao, nakikilala nila. Sa laki ba naman ng pangalan niya na nakaharap sa kanila, di ba? Ang tinatanong nila, hindi naman daw abogado Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karamihan ng abogado. Yung magaling na investigador. Kung makikita niyo personal, si Carla Vizcaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung nandito sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa resource persons. Sige, miss. Pareho kayo, ina-identify niya na siya mismo yung kaharap ninyo. Sir, kahit di nila kilala yung tao, nakikilala nila. Sa laki ba naman ng pangalan niya na nakaharap sa kanila, di ba? Paano po hindi madidismaya, Senator Lacson, sa mga pinagagawa niyo yata dyan sa Senate? Diyan po sa Senate, sa Blue Ribbon Committee, na kayo po ang chairman. Nakita niyo po yung sinasabi niyo na pinagsalitaan niyo riyan na mga testigo na may mga maskara ang mukha. Di po ba? Ipinatuturo po ito pong si Mr. Vizcaya. Pero yung pangalan ni Mr. Vizcaya ay nakatutok na po, nakaharap na po doon sa sinasabi niyong testigo. Nakaharap na po sa pagmumuka at mababasa na po malinaw kung sino po si Vizcaya. Hindi po ba? Napupulaan dahil masyado po yatang scripted ang ginagawa niyo diyang investigasyon para po mailihis at mailigaw na ang taong bayan yata umano dahil sa sobrang kupad at sobrang bagal ng inyong mga pag-iimbestiga yata dyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi kaya? Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, pabalik-balik lang. Pabalik-balik lang ginagawa niyong investigasyon. Hindi pa rin matumbok, hindi pa rin matukoy ang napakaraming magnanakaw na mga congressman at mga sangkot sa pagnanakaw din umano na mga senador. Hindi po ba Senator Risa Hontiveros umano? Hindi po ba? At lalong-lalo po, ayaw na ayaw daw po ninyong mababanggit ang pangalan ni Tambaluslos sa mga hearing dahil natatapos na ang hearing pag nababanggit ang pangalan ni Tambaluslos ayon kay Senator Marcoleta. Hindi po ba, Senator Lacson? At ayaw na ayaw din yung mababanggit siyempre ang pangalan, lalong-lalo kung masasangkot na ang Malacanang. At kung tatanungin nyo naman ang taong bayan, mas gusto ng taong bayan na nagpapasweldo sa inyo kisa dyan sa institusyon nyo ang pinalabas na report ng minority sa pangunguna po ni Senator Marcoleta. Hindi po ba? Taong bayan ang tanungin nyo kung nagustuhan ba nila, nagustuhan ba namin ang ginawang report at ipinakita sa taong bayan ni Senator Marcoleta ang report nila. Samantalang ang report nyo hanggang ngayon hindi pa tapos kung sino ang ulo, kung sino ang mga matitindit napakalalaking ulo ng buhaya diyan sa Malacanang umano, sa Kongreso, sa House of Representatives at sa Senado. Hindi po ba? Tapos na ba? Kaya nga sinasabi ng taong bayan, mas nauna pang ikulong si Bong Revilla kaysa daw umano kay Bongbong Marcos. Pero may Bongbong naman daw po, may Bong. Kaya nga lang po, Bong Revilla po ang nauna. Hindi po yung Bongbong na sinasabi ng taong bayan. Hindi po ba, Senator Lacson? Kaya nga po napagsasabihan kayo kung ano-ano ang mga bansag na lumalabas sa inyo ngayon. Napakarami yung kritiko ngayon. Kini-criticize ang pagiging senador nyo at lalong-lalo ang pagiging chairman nyo dyan sa Blue Ribbon Committee. At ipinagtatanggol pa kayo ng inyong kapwa senador na si Senate President Soto na napakagaling nyo raw pong investigador kahit hindi kayo abogado. Ubo daw po kayo ng galing. Nakita naman po ng taong bayan kung gaano kayo kagaling mag-imbestiga. Biruin mo, nakaharap na dun sa testigo ninyo yung pangalan ni Mr. Vizcaya at ipinatuturo nyo ngayon. Makikilala mo ba si Vizcaya
kung sino siya. Kahit naman si Kamanong bulag at isang mata na lang ang gumagana, mababasa mo yung napakalaking pangalan ni Diskaya at nakaharap pa sa'yo. Hindi mo ba matuturo? Pwera na lang kung hindi ka marunong bumasa. Baka hindi mo makilala. Hindi po ba, Senator Lacson? Kaya hindi po kayo makakalusot sa taong bayan. Ang mga pinaggagawa nyo umano, lalong-lalo kung ito po'y planado at scripted lamang, ay lalabas at lalabas po ang kabulukan, ang mga discarding bulok ninyo umano. Hindi po ba mga kabayan ngayon, kayo pang may lakas loob na sabihin na walang respeto at walang paggalang ang ginawa po ni Senator Marcoleta at kanyang mga kasamahan sa paglabas po ng kanilang report kung sino ang may posibilidad na utak at ulo ng malawakang korupsyon sa ating bansa ng mahigit 3 taon. Hindi po ba mga kababayan? Kaya masahangaan mo pa itong sila Senator Marcoleta ang kanilang grupo ng minority kaysa po sa majority na pilit pong pinagtatakpan ang anomalya yata umano ng mahigit 3 taon ng kanilang sinasanto na tinatawag po ng kanyang kapatid na si Bangag at si Bongit. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Yan po ang komento po natin sa nagmamalaki at nagyayabang payata umano at sinasabing walang respeto itong minority, mga kababayan. Maraming salamat po mga katambay sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hersio ng Canada, kay Kingston ng Hong Kong, Gay at Shena, kay Balance Vision TV, kay Annie Jo, kay ako si Pilam, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po sa inyo po mga tulong. At shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin. Magkaisa po tayo ng ating buong sambahayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo. Tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat sa mga dasal mga kabayan. Tiis lang po tayo. God bless po sa inyo. Ingat po. Bye-bye.